Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the National Shrine of Saint Padre Pio. There was a time na ako at saka yung ilan kong mga kaibigan ay nagkaiyakagan na kumain sa isang, rooftop ng isang hotel na mayroong 3 floors. Yung rooftop, yun ang ika-4th floor. And the only way to go to the top floor is through stairs. Walang elevator, walang escalator. Maglalakad ka lang sa hagdan. So nandun na kami, nagkataon na meron kami isang kaibigan din na sprain ang paa dahil sa basketball at nag-cancel ng kanyang isang activity sa kanyang youth group. Nung malaman namin na nag-cancel because of the sprain sa kanyang paa dahil hindi makalakad, edi tinawagan namin para inggitin. Sinabi namin na nandun kami sa lugar na gustong-gusto rin niyang pumunta doon. Nung pagkasabi namin na nandun kami sa taas, immediately, ang sabi sa amin ay, sige, susunod ako sa inyo. So we're thinking, how can he go to the 4th floor kung siya'y may sprain, ay samantalang maglalakad ka pa akyat. But he never mind. Ang mahalaga sa kanya, makapunta at makasunod sa amin. And after 30 minutes, nandun na agad sa 4th floor, kahit pa ika-ika ang lakad. Now, why did I mention that story to you? Dahil doon sa kwentong yun, yung kasabihan na kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan, becomes a reality. Kasi nga naman, pag talagang anumang gusto natin, whether may challenge o whether may hindrance, basta gagawan natin ang paraan. At sa tingin ko po ay ito rin yung sa isang bahagi, ito rin yung sense na nakita natin sa Ebanghelyo. Kasi sa Ebanghelyo, there was this paralytic man who were brought by 4 men to Jesus na noong merong hadlang para mailapit nila kay Jesus ang paralitikong ito, dahil maraming ang tao, kahit sa pintuan ng bahay, hindi sila makapasok. What they did was, binuksan nila, binakbak ang bubong, at doon nila inihugos yung paralitiko para mailapit nila kay Jesus. And eventually, sabi nga sa Ebanghelyo, when Jesus saw their faith, He immediately healed the paralytic man. So, kitang-kita natin dito, in their desire na yung paralytic ay mapagaling, they did what they could do para lamang mailapit kay Jesus. Kailang mga kapatid, sabi dito, it was the creativity of the 4 men kaya napagaling yung paralitiko sapagkat gumawa sila ng paraan. Pero sa isang bahagi din naman, may isang mas malalim na dahilan na pinag-ugatan ng kanilang creativity kaya nailapit nila kay Jesus yung paralitiko. And what motivated their creativity? Sabi po ng ilang Bible scholars, it is because of love. It is because of charity. Pag-ibig ang nag-motivate, pag-ibig ang pinag-ugatan ng kanilang creativity, ng kanilang ginawang paraan para yung paralitiko ay mailapit sa ating Panginoong Hesus. So sa ganitong diwa mga kapatid, makikita natin dito, when something that we do is motivated by love, motivated by charity, laging mabuti ang kinalalabsan. Laging mabuti ang nagiging resulta. At kung titingnan natin ang kilos ng Diyos sa buhay natin, God created everything for us. And why did God created these things for us? It's because of love. Bakit patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng biyaya sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya? Again, it's because of God's love for us. At bakit sa tuwing tayo hihingin ng tawad sa Kanya sa sakramento ng kumpisal, kahit na ba paulit-ulit din lang yung mga kasalanan nating ikinukumpisal, hindi nagsasawang magpatawad ang Diyos sa atin? Again, it is because of love. God's mercy, God's goodness is rooted in His never-ending love for us. So mga kapatid, sana makita natin dito yung katotohanan ng pagmamahal sa buhay natin. That
Sa anumang ginagawa natin sa buhay natin, whatever it is, sa work, sa bahay, sa ating encounter with so many people every day, sana lahat ng ginagawa natin ay nagmumula at naguugat sa pag-ibig. At maging ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, sana'y naguugat at nagmumula sa pag-ibig. So again, the challenge of the gospel for all of us, the imperative of the gospel, in everything that we do, may we always be motivated by love.